Hello guys! Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating channel, Waway TV. At ngayong oras na ito, bibigyang daan po natin ang kwento ng buhay mula kay Rico. Sana po ay magustuhan po ninyo ang kwentong ito. Tara na po at sabay-sabay po nating himay-himayin ang kwento ng buhay mula sa ating center. Itago niyo po ako sa pangalang Rico, 29 anyos. Driver ng isang kilalang pamilya sa Quezon City. 3 taon na akong nagtatrabaho sa kanila. At masasabi kong maayos naman ang lahat. Hanggang sa dumating si Ma'am Andrea. Si Ma'am Andrea, 34 anyos. Bagong asawa ng amo kong lalaki na madalas wala sa bahay. Isa siyang babaeng hindi mo basta malilimutan. Maamo pero matapang. Mahinhin pero malalim ang titig. Nung una, simpleng "Good morning Rico", yan lang ang batian namin. Pero habang tumatagal, nagiging kakaiba ng lahat. Bawat salubong ng mata namin. Isang gabi, pinasundo niya ako sa event niya. Umulan ng mahina. Kaya mabilis kong kinuha ang payo at sinamahan siya papunta sa kotse. Habang binubuksan ko ang pinto, nadulas siya. Nahawakan ko siya sa bewang. At doon ako natigilan. Mainit ang hininga niya. At narinig kong mahina niyang sabi, "Salamat Rico. Kung hindi mo ako nasalo, baka mapahiya ako." Ngumiti lang ako. Pero sa loob ko, kumakabog ang dibdib ko ng sobra. Sa loob ng kotse, tahimik kaming dalawa. Tanging tunog ng ulan ang maririnig. Tumingin siya sa salamin. At doon ko nakita, hindi na siya nakatingin sa labas. Sa akin siya nakatitig. Kinabukasan, tinawag niya ako sa veranda. "Rico, pakitulungan ako sa mga halaman. Nahihilo ako eh." At habang tinutulungan ko siya, nadikit ang kamay ko sa kamay niya. Hindi niya binawi. Isang segundo lang sana. Pero parang oras yung lumipas. Paglingon ko, may ngiti siyang mapait at sabi niya, "Minsan, nakakalimutan kong amo mo ako." Hindi ko alam ang isasagot. Ngunit mula noon, parang hindi na kami parehong tao. Ang bawat tingin, bawat paglapit, may halong lihim na hindi namin kayang sabihin. Simula ng araw na yun, hindi na naging katulad ng dati ang lahat sa pagitan namin ni Ma'am Andrea. Tuwing magkasama kami sa biyahe, parang laging may hindi nasasabi, pero nararamdaman. Isang tingin lang niya, parang humihinto ang oras. Isang hapon, hinatid ko siya sa spa. Dapat ay maghihintay lang ako sa labas. Pero tinawag niya ako bago siya pumasok. "Rico, gusto mo bang magkape? Magpahinga ka muna sa loob. Huwag ka dyan sa mainit." Ang sambit niya.
Ayos lang ako, ma'am. Okay na ako rito. Ang sagot ko naman. Rico, ngumiti siya. Huwag mo naman akong tawaging ma'am kapag tayong dalawa lang. Napatingin ako. Hindi ko alam kung biro yon o may ibig siyang sabihin. Mula noon, parang naging natural na sa kanya yung tawagin lang akong Rico. At sa bawat pagbigkas niya noon, may kakaibang lambing na sumasabay. Pagkaraan ng ilang araw, may party sa kanilang bahay. Dumating ang mga bisita ng asawa niya. Pero hindi ito umuwi ng maaga. Si Ma'am Andrea. Naiwan sa terasa. Nag-aabang. Ako naman, nasa likod, nagayos ng kotse. Lumapit siya sa akin nang walang ingay. Rico, baka pwedeng samahan mo muna ako. Ayokong mag-isa, ang sabi niya. Tahimik akong sumunod. Sa terasa, malamig ang hangin. Ramdam ko ang kalungkutan niya. Alam mo, minsan, naiinggit ako sa mga simpleng tao. Yung may oras sa pamilya, may oras pagmahal, hindi puro negosyo. Bulong niya. Hindi ko napigilang mapatingin sa kanya. Ang mga mata niya, puno ng pagod at lungkot. At sa mga sandaling yun, nakalimutan kong amo ko siya. Ang nakita ko lang ay isang babae na gustong maramdaman na mahalaga siya. Bigla siyang napatingin sa akin at sabi niya, Rico, bakit ganito? Bakit kaya mas madali akong makaramdam ng kapanatagan kapag ikaw ang kasama ko? Hindi ko na nasagot. Ang pagitan naming dalawa, unti-unting lumiit. Hanggang sa maramdaman ko ang tibok ng puso niya. Mabilis, magulo, totoo. Ngunit, bago pa man may mangyari, bigla siyang umuro. Hindi, Rico, mali to. Mahina niyang sabi. Wala kang kasalanan. Tumango ako. Kahit masakit. Alam kong pareho naming naramdaman. Pero kailangan naming pigilan. Kahit na alam kong sa mga susunod na araw, mahirap na iyong itanggi. Simula ng gabi, nung nasa terasa kami, hindi na may kakaila ang pagitan namin ni Ma'am Andrea. Hindi na kami tulad ng dati. Bawat sandali, may halong kaba at pananabik. Tuwing magkasalubong ang mata namin, alam naming may ibig sabihin, kahit walang salitang bitawan. Isang umaga, maagang maaga pa lang, ay tinawag niya ako. Rico, samahan mo ako sa Tagaytay. Gusto kong magpahinga, kahit isang araw lang, ang wika niya. Ma'am, baka magalit po si sir. Sagot ko naman. Ako, ang bahala sa kanya. Kausapin ko siya. Kailangan ko lang ng hangin at tahimik. Wala na akong nasabi. Pagdating namin sa Tagaytay, nag-check-in na siya sa maliit na rest house na parang lihim na paraiso. Tahimik, malamig at malayo sa lahat.
Hanggang nasa terasa kami, nakatingin siya sa malawak na tanawin. Alam mo, Rico, kapag nandito ako, parang nakakalimutan ko kung sino ako. Parang pwede akong maging ako lang, ang sabi niya. Ngumiti ako. Baka kasi dito, wala kayong kailangang gampan ng papel. Ma'am, pwede kayong huminga ng malaya. Ang sagot ko naman. Tumingin siya sa akin. Matagal. Pwede ba, Rico? Tawagin mo na lang akong Andrea pag tayong dalawa lang. Mula noon, hindi ko na siya tinawag na ma'am. At sa bawat pagbigkas ko ng pangalan niya, parang mas lumalapit ang mundo naming dalawa. Habang kumakain kami ng hapunan, bigla siyang natahimik. Tumingin siya sa akin at mahina niyang sabi, Rico, bakit kaya ganito yung nararamdaman ko? Alam kong mali, pero alam mo ba, sa tuwing kasama kita, hindi ko kayang magpanggap. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Nang maramdaman niyang lumapit ako, hindi siya umiwas. Tahimik. Ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin. At sa pagitan naming dalawa, ang init ng damdamin na matagal nang tinatago. Pagkatapos ng sandaling yun, umupo siya sa tabi ko. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ito. Pero ngayon, gusto kong kalimutan mo na ang lahat. Ang sabi niya. Hindi ako sumagot. Salip, tiningnan ko lang siya. At doon ko nakita ang isang babaeng matagal nang naghanap ng yakap. Hindi ng luho, kundi ng pangunawa. At sa gabing yun, tanging buwan at katahimikan ang saksi sa damdaming pinipilit naming itago sa ilalim ng mga titig at ngiti. Kinabukasan, habang pauwi na kami, pareho kaming tahimik. Alam naming may nangyari sa pagitan naming hindi na mababawi pa. Pero wala ni isa sa amin ang nagsisi. Ang mga mata niya puno ng tanong. Ang mga mata ko puno ng pangamba. Kasi alam naming pagbalik namin sa lungsod, hindi na kami pwedeng maging Rico at Andrea lang. Kailangan naming maging amo at driver ulit. Kahit hindi na kayang itago ng mga puso namin yun. Pagbalik namin ni Andrea mula Tagaytay, parang may nagbago sa hangin sa bahay. Tahimik pa rin ang lahat. Pero bawat sulyap, bawat kilos namin, parang laging may mata na nakamasid. Hindi namin alam. Unti-unti na palang napapansin ng mga tao ang kakaibang lapit namin sa isa't isa. Isang umaga, habang naghahanda ako ng kotse, nilapitan ako ng kasambahay. Rico, napansin mo ba si Ma'am lately? Parang lagi siyang masigla kapag ikaw ang kasama. Ang swerte mo bulong niya. Ngumiti lang ako ng pilit. Pero sa loob ko, kinakabahan na ako. Ang mga lihim, kahit gaano mo taguan, palaging may puwang na nakikita ng iba. Kinagabihan, tinawag ako ni Andrea sa veranda. Tahimik siyang nakaupo. Hawak ang tasa ng kape.
Paglapit ko, mahina niyang sabi, "Narinig ko na ang mga bulungan. Rico, may mga nagdududa na," ang sabi niya. "Ma'am, Andrea, baka mas mabuting umiwas na muna ako. Kaya ko yun, pero kaya mo ba?" Nagtagpo ang mga mata namin. Parang pinipigil ng isa't isa na sabihin ang nararamdaman. Pero huli na, pareho naming alam. "Andrea, ayokong makita kang nasasaktan dahil sa akin," mahina kong sabi. "At ako naman, ayokong mawala ka," sagot naman niya. Ang hangin sa pagitan naming dalawa, parang may kuryente. Walang salita, pero ramdam ang lahat. Ang mga mata namin nag-usap ng mas malinaw kaysa sa mga labi. Kinagabihan, habang hinatid ko siya sa opisina, napansin kong may ibang kotseng sumusunod. Marami na akong karanasan sa daan at alam kong hindi iyon basta aksidente. Mula sa salamin, nakita kong nakatingin siya rin doon. "Rico, bakit sinusundan tayo?" ang tanong niya. "Huwag kang matakot. Ako ang bahala." Pinabilis ko ang takbo. Lumiko kami sa kabilang kalye hanggang sa mawala ang kotseng sumusunod. Nang huminto kami, malakas ang kabog ng dibdib naming pareho. "Rico, hanggang saan mo ako kayang ipagtanggol?" bulong niya. "Hanggang sa kaya kong lumaban, kahit ako pang masaktan," sagot ko sa kanya. At doon niya ako tinitigan ng matagal. Parang sinisigurado kung totoo ang narinig niya. Pagbalik namin sa bahay, biglang tumawag ang asawa niya. Narinig kong malamig ang boses ni Andrea habang sinasabi, "Oo, nandito lang ako sa bahay. Kasama si Rico. Siya ang naghatid sa akin." Pagkababa ng tawag, tumingin siya sa akin. "Rico, may kutob ako. Alam na niya." At doon nagsimula ang kaba. Ang lihim naming tinatago. Parang apoy na nagbabanta ng lumiyak. Mabilis kumilos ang panahon pag may apoy. Minsan, tahimik. Pero pag kumalat, nasusunog ang lahat. Mula ng araw na nasundan kami sa daan, tila alam na naming pareho kung saan ito haantong. Hindi na kami makailang saglit na nagtatago sa ngiti. At pag-aayos ng kotse, mas madalas na ang mga sandaling puro lambing at paalala. Si Andrea, kapag kasama ko, nagiging malambing sa paraang hindi niya ipinapakita sa iba. Maliit na mga hawak kamay sa paglipat ng bag. Mahabang titig kapag pareho kaming tahimik. At mga paalala na parang siya ang nag-aalaga sa akin, hindi ako sa kanya. Isang gabi, bago magtapos ang linggo, nagluto siya para sa akin ng simpleng dinner sa terrace. Maliit lang. Sinigang, piritong isda at kape. Umupo kami sa gilid ng mesa. Magkatabi. Tahimik lang. Sabay kaming kumakain habang nakatitig sa mga ilaw ng lungsod. "Rico, hindi ko alam
kung paano mo nagagawa to, na patahimikin ang mga alon sa puso ko, sabi niya. Napangiti ako. Hindi ko man sinabi ang lahat ng nararamdaman ko. Sumagot ako. Basta, andito lang ako. Hindi kita iiwan. May lambing sa mga salitang iyon. Ganun sila. Mali at tamis. Sabay. Ngunit, ang mga lihim na mabigat, kadalasan may sumasaksi na hindi mo inaasahan. Kinabukasan, habang inayos ko ang kotse, may kumatok sa pinto ng garahe. Siya ang may alok na pagpapawalang sala ng pagkukumpuni ng makina. Nagulat kami nang makita ang kamay ng asawa ni Andrea, si Sir Daniel. May daladalang maliit na papel. Hindi niya agad pinasok. Tahimik siyang tumayo sa tapat namin. At doon nagsimula ang pag-iyak ng katotohanan. Andrea, ano to? Hindi na nagawa pa ni Andrea ang pag-imbento ng mga salita. Sa mesa, nakabukas ang cellphone ko. Sa kabilang gilid ng terrace, nakakalat ang mga resibo, mga tiket mula sa Tagaytay. Maliit na senyales na nagpapatunay. Mahigit sa lahat, naroon ang isang litrato, kuha ng security camera sa rest house. Si Andrea at ako, magkatabi sa ilalim ng ilaw. Hindi marahas ang kuha, hindi rin kailangan. Ang tingin namin sa larawan ang siyang nagbulgar. Tumulo ang pawis sa noo ko nang tumingin ako kay Sir Daniel. Nakita ko ang sugat sa mata niya. Hindi simpleng galit. Ito ay pagkadismaya, pagkabasag. Ipaliwanag mo, utos niya. Hindi ko na matagalan ng tanong. Naglabasan ang mga katotohanan. Mga tawag, mga biyahe, mga sandali. Hindi namin sinasadyang magtapat. Hindi rin namin sinadyang magtago ng sapat na katibayan para mapatunayan ang aming pagkakasala. Nagtagpo ang salita, sakit, galit, pagdadamayan. Si Sir Daniel, sa gitna ng pag-iyak at pagkutya, napako ang titig sa anak nila na hindi nagkamali. Hindi ko akalain na ganito. Hindi nagtagal. Nagpasya siyang umalis pansamantala. Hindi agad alam kung babalik siya. Si Andrea, winawasak ng konsensya. At ako, nabiyak ang dibdib dahil sa ginawa ko. Inalis ako ni Sir Daniel sa bahay. Wala nang trabaho. Wala ring pagbawi. Nilinis niya ang mga personal na gamit ko. At mahinahon pero malamig niyang sabi, hindi ako susuko para sa anak ko. Umalis ka na. Lumisan ako nang walang biglang paghingi ng tawad na nakatulong. Umalis ako, dala ang pagkukumpuni sa sarili. Ang karma na inabot namin ay hindi simpleng paghiganti. Ito ay ang pagbabalik ng buhay sa tamang landas. Hindi puro pasakit ang kahulugan nito, kundi pagpapatawad at pagbabayad
ng pagkukulang. Ilang buwan ang lumipas. Si Andrea ay nakipaghiwalay ng tuluyan kay Sir Daniel. Nasaktan siya at kinailangan niyang harapin ang mga sakit na dulot ng sariling desisyon. Tinapos niya ang tinatawag niyang pag-usisa sa sarili, therapy, pag-ayos ng buhay, paghingi ng tawad sa mga nasaktan niya. Hindi naging madalian ang pagbabago, pero nagsimula siyang magtrabaho sa local na charity at doon nagbagong buhay. Si Sir Daniel, sa pagdaan ng panahon, nakatagpo ng katahimikan. Hindi siya nagbalik agad sa dating init ng pamilya, pero natutunan niyang magpatawad. Hindi agad para sa amin, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Maya-maya, nagkaroon siya ng bagong pag-asang nagdala ng tunay na saya ng buhay niya. Ako, pinili kong magbayad. Hindi sa pera lang, kundi sa gawa. Nagtrabaho ako sa ibang lungsod. Nag-ipon at nag-aral ng mas maayos na asal. Nangyari ang mala epipanya. Nauwi ako sa pagiging volunteer at driver sa isang outreach program para sa kabataan. Doon ko natagpuan ang bagong halaga ng sarili. Hindi na ako nagtatago sa papel na dating ginagampanan ko. Tinanggap ko ang sakit at ginawang motivation para magbago. Hindi naging perpekto ang wakas. Hindi rin naging madali. Pero may hustisya sa paraang hindi mapanakitlang. Ang mga nasaktan ay nakahanap ng bagong simula. Ang mga nagkamali ay nagbayad at nagbagong loob. At ang karma, dumating. Hindi para talunin kami, kundi para turuan kami humarap at magbago. Sa huli, nakauwi si Andrea sa isang mas mapayapang buhay. Si Sir Daniel, nakahanap ng bago't marunong magpatawad. At ako, nagpatuloy. Dala ang leksyon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan ng pagkasira, kundi ng pagyabong ng mabuting asal. The end. At dito na po nagtatapos ang kwento. Maraming salamat po.